Hey, what's up guys? Ayun, muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong video! So, for today's video guys, ayan, this is it, pansit! So, ang tagal na rin natin nakalipat, but alam niyo yun, siguro this is the right time na para ipakita ko sa inyo kung ano ba yung place na nalipatan ko and kung ano ba itsura ng bagong nalipatan ko. So, ayun, gusto ko lang rin ipaalam sa inyo na nakalipat na nga ako. Ito na. Yes, ito na po. Ito na. Bagong simula ulit. Yes po. Kung napanood nyo naman sa ating nakaraang vlog is lumipat na nga ako and ayun, wala na ako sa dati kong tinitirahan. Ngayon guys, nandito na ako sa bagong spot at syempre sa totoo lang, sobrang mixed emotions. Mixed emotion ulit pero alam nyo yun, may excitement and may kaba at the same time. Pero yung nararamdaman mo, more on fresh start siya. So, alam mo yun, new place. Kumbaga. Kaya ayan guys, habang nag-aayos ako ng gamit, kwentuhan ko na rin kayo kung ano ba yung naging journey ko. Ano yung nararamdaman ko ngayon, yung simula ng pagkalipat ko dito, kung ano yung journey ko para makarating dito. So, ayaw ko na ito patagalin dahil anong oras na rin. At ayan, nakikita nyo naman yung gamit ko, kalat-kalat. So, umpisahan na natin. So, ayan guys, kung natatanong nyo, ito na ba yung gamit ko lahat? Yes po, ito po yung gamit ko lahat. Dahil, ayan, unahan ko na kayo guys. Ito mga gamit ko na to ay dinala ko lang dito dahil room lang to. And syempre, para, alam mo yun, unti lang yung madala kong gamit dito. And kung matatanong nyo kung nasa yung iba kong gamit, andun po sa family ko. And yung mga gamit ko pang donut. So, binigay ko na sa kapatid ko kasi nagne-negosyo yung kapatid ko. Nagbebenta siya ng mga street food sa labas nila. Dahil nga meron silang sari-sari store. And syempre, ayun, binigay ko na yung mga gamit ko doon pang donut. And syempre, yung iba kong gamit, like mga, basta yung nakikita nyo sa bahay. So, nandun na rin sa family ko. Actually, di ba nga guys, unti lang yung gamit ko pero mas marami yung gamit ni mama. Kaya ito, nandito na yung mga gamit ko guys. Alam nyo, pagpasok ko dito, panibagong, parang alam mo yun, parang panibagong simula na naman. Yes, oo. Nakaka-reset talaga siya. Wait, buksan lang natin yung bintana. Pagpasok ko dito sa room na to, ang una kong naisip, panibagong canvas na naman. And syempre, empty room. Yes naman, empty room. Yung pagpasok ko dito, ayan ngayon kung makikita nyo, kalat na yung mga gamit eh. Pero sa tutuusin lang, ang dami mong pwedeng gawin dito. Yes, oo, ang dami mong pwedeng ulit gawin dito. I mean ako, kung iisipin, nakaka-excite kasi yung para bang feeling na parang makakapag, ano ka, may pagkakataon ka ulit mag-reset. Yung mga mali mo dati, pwede mo nang baguhin. Yung mga natutunan ko sa Casa Hiraya is dadalhin ko dito. At siguro, kayo rin. I mean, nakalipat kayo ng bagong space. So, parang may ganun rin kayong feeling na parang chapter 2 ng libro. Gumaganon ka. So, ayan guys, dito mapapansin nyo, andito yung hose ng aircon ko kasi nandito yung aircon. Hindi ko alam kung papakabit ko dito yan. Hindi kasi inisip ko rin din sa may bahay ng pamilya ko kasi nga, baka dun ko na lang yan ipakabit. Dahil nga, nauwi-uwi nga ako dun tuwing Friday ng gabi hanggang Sunday. Kasi nga, nag-church ako pagdating ng Sunday. So ayun, sa mga nagtatanong kung saan ako nag-church guys, nag-church ako sa may CCF guys. So, ayun yung dahilan ng pag-uwi-uwi ko tuwing Friday. Kaya hindi ko rin sila madalas nakakasama tuwing Friday hanggang Sunday kasi nga umuwi ako sa family ko. Ayun, for my spiritually, for my peace, and syempre, sinama lang kasi ako dun ng kapatid ko and nagustuhan ko. Kaya a-attend ako ng a-attend kapag hindi busy or kahit busy, basta magsiset ako ng schedule. Kung may mahalagang bagay, hindi ako makaka-attend, ganun. Pero mostly ngayon, uma-attend talaga ako every Sunday. So, mag-ayos lang ako guys ha. Ito, di ko alam kung anong gamit to, pero feeling ko ito yung mga kumot. Aha! Ito yung mga ko. Ito yung mga damit ko. So, dito yan sa gilid. Kasi andito yung mga damit ko sa gilid eh. So, actually, unti lang naman siya. And, siguro, madali lang to ayusin kasi mga damit ko lang mostly nandito. Katulad nito, damit to, kakakuha ko lang doon sa bahay ng pamilya ko kasi si mama, nilaban niya yung mga puti. Kasi nga yung mga puti ko is narumihan. So, siya yung naglaba. Sabi niya, ako na maglaban yan para malinis ba? Kasi nga lagi ako nagpapalaundry, hindi natatanggal yung mga mancha. So, dito, ito yung mga hanger natin. Dito yung mga plato. Andito yung mga hose ng gas. Tapos, yun lang. Ayun lang yung laman. Hindi ko alam kung mag-aayos ako o hindi kasi
ang unti lang nito pero alam mo yung gagawin ko yung best ko para maayos natin to. Hindi ko talaga maiwasan bumalik sa nakaraan. Alam niyo yun guys kasi wait lang. Solo living taught me a lot of things. Yes, may English tayo. Yes, may English tayo. Mula sa budget meal, sa pag-iisa, hanggang sa pagtanggap ko sa sarili ko na wala talagang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. Wait lang. Shit. Diba? Inusog ko dito, tapos uusog din natin dito. And guys, nandito yung mga damit ko. And eto, mga malilinis to dahil nakaraan is nagpalaba ko. And ayun na nga, yung mga dinala ko lang dito. Ito, like, katulad na ito mga putito. So ito, lahat dala ko mga decolor. Tapos nandito yung iba kong damit sa box. So ayun nga, may mga araw doon na literal na kasama ko lang talaga luha, bago matulog. May mga gabi rin na walang kain kasi nga, ayun nga, ubos na yung budget. At minsan wala talagang budget. Pero maganda doon, natuto akong kumapit. At alam mo yun, nagtiwala ako na may bukas pa. May bukas pa sa iyo. Natuto ako mag-celebrate doon ng small wins. Yung simpleng may kape pa ako sa umaga, tapos alam mo yun, may tira pa akong ulam sa gabi. At kahit mahirap, naging thankful talaga ako dahil sa mga taong sumuport talaga sa akin. And alam mo yon, hindi talaga tumigil sa pagtulong sa akin. I mean, hindi naman nila ako inuobliga, hindi naman sila araw-araw hindi naman sila araw-araw tumutulong, pero sobrang appreciate ko yung mga taong yon, lalo na yung mga nangamusta. Ayan, thank you ulit kay Kuya Dean, kay Miss V, kay Tita Jennifer, and sa mga friends ko, and syempre sa mga taong nakakausap ko tuwing kinakamusta ko. So, alam nyo na yan. Alam mo yon, yung mga iba pang tumulong sa journey ko at hindi ko yun makakalimutan. So dito guys, ayan guys, dito muna natin ilalagay yung mga damit natin dahil wala pa tayong cabinet. So, eto, wait. Andito yung mga una, no? Ayan. So ito yung mga damit natin. Ayan. Tanggalin ko lang dito guys, Ano to? White ng aircon. So, dyan ka. Nandito rin yung remote ng aircon. Silver play button! So, bit-bit kita be kahit saan tayo mapunta. So, nandito yung mga punda natin. Ayan. Grabe, no? Iba talaga mag-organize ng mga nanay. Diba? Sobrang organized niya. So, dito, di ko alam kung paano magiging ayos nito, but, let's do this para maaga tayong matapos. Mag-i-edit pa ako. Isa pa sa mga natutunan ko sa Casa Hiraya guys, kung gaano kahalaga yung connection. Yes, sobrang halaga ng connection guys. Kung tatanungin nyo, wait lang. Ano lang natin yung ibang short. Kapag sobrang homesick ko, I mean, alam mo yun, hino-homesick ako, inatakay ako na pagkabaliw ko. Ayan, pinapapunta ko yung pamilya ko nga doon. And syempre, minsan ako yung pumupunta dahil nga busy yung mga pamangkin ko. So, ako yung pupunta dahil, alam niyo yun, sobrang ano kasi ng mga pamangkin ko, sobrang matatalinaw. Kung may work hard, study hard sila. Kasi nga, study hard sila malala. Kasi nga, alam niyo yun, pinagtatrabahuan talaga nila yung bawat grades nila. Lalo na si Chantal guys, kung kilala niyo yung pamangkin ko na yun. Consistent yun na sa top. Ayan, hindi siya bumababa ng top 3. So, nandun lang siya lagi sa top 1 to 3. Mas lalo siya naging busy nung pumasok siya ngayon sa bago niyang school. Kasi nga natanggap siya dun sa bago niyang school, which is ang Science High School Kineme, ganun, o Science School ata yun. So, nag-take siya ng exam doon and syempre, top 10 siya. Diba? Sa sobrang nag-attend daw doon, sobrang nag-apply para mga 3,000. So, ang kukunin lang daw doon para mga 60, ganun. And, pasok siya. At ayun, congrats kay Ate Chantal kasi sobrang talino yung bata na yun. Lalo na yung kapatid niya. Basta matatalino sila. Ako lang yung naiwan. At ayun na nga, pag na-homesick ako, pinapauwi ko sila doon sa bahay or minsan ako na yung pumupunta kasi nga sobrang busy nila. Ayun, kahit gaano tayo ka-independent, hanap-hanapin mo pa rin talaga yung presence nila. Hindi kasi ako nahihiyang umamin sa kanila kung ano yung nararamdaman ko kasi nga sobrang open ko rin madalas sa family ko. And yung mga open ko lang naman sa kanila about my emotion. So, ayun nga, hindi ako nahihiyang umamin sa kanila na namimiss ko ng comfort.
comfort. So, ng simpleng yakap. And syempre, yung sabay-sabay kumain. At kapag dumadalo talaga sila dun sa bahay, iba talaga yung saya na nabubuo. And syempre, para nagiging kompleto ka ulit, nagiging buo ka ulit. Yes, ganun yung feeling. Iba pa rin talaga yung presence ng family mo. Ayan, pasensya na kung maririnig yung ingay pero hinaan ko na lang. Alam niyo guys, yung mga damit ko dito puro black. O, sobrang hilig ko sa black. Pero this time baka mag-ipon na tayo ng mga something yun na damit kasi unti lang talaga yung pang-alis ko. More on pang-bahay na siya. Kasi sa mga black kong pang-alis, mga nag-fade na siya. Oo, nagpe-fade siya. Hindi ko na rin siya nagagamit pang alis. Bahay na lang siya. Ako pa naman maarte ako. Dito guys, sa may sa damit ko, sobrang organized nito. Pinagpapantay ko sila color by color. Parang kung sakit na to eh. Hindi, ganun ako. Kapag nagtutupi. Ipapantay ko siya color by color. And kunwari, black, black, black. Gray, gray, gray. White, white, white. Ganon. Share ko lang naman. Ano ba to? Ang fade na ng mga kulay ng damit ko. Hindi ko na talaga siya nagagamit. Wala na akong maayos na damit kapag naalis. Yan, katulad nito. Pero ito kasi mga vintage ko itong damit. Yes guys, kasi nga dati nagkukulik ako ng mga vintage na damit. Kaya mostly mga damit ko rin talaga dito medyo luma. And ayun, wala na, natigil na ako kasi bumaba na yung value niya. Yung iba pinabigay ko sa bayaw ko kasi nag-uukay-ukay shop siya. So ayun, yung iba pinagbebenta niya, yung iba sinusuot niya na lang. So ayun guys, kakatapos ko lang maglinis. And yeah, hindi ko man siya totally nalinis but alam niyo yun. Ayan siya. Yan, inayos ko na rin. Tinanggal ko lang yung mga laman ng box. And then yung ibang gamit, nilagay ko na sa mga dapat pwedeng paglagyan. So, dito nilagay ko yung mga kaek-ekan. Ayan o. Nandito sa dulo. And, ayun lang. Maliit lang naman kasi itong room na to guys. And, good for me lang to. At, ayun. Sakto lang rin yung gamit natin. Ngayon guys, bagong chapter ulit. Hindi ko kailangan sabihin kung nasaan ako. Or kung nasaan man ako naroroon. Kasi ang mas mahalaga dito ay yung journey ko. Kung paano yung gagawin ko dito. At syempre, i-apply natin yung mga natututunan ko last, solo living dun sa Casa Hiraya. At paano pa ako mas magiging matatag. Minsan kailangan mo rin iwan yung luma para makapagsimula ulit. Hindi ibig sabihin kalimutan lahat, kundi dalhin yung mga natutunan mo at syempre, gamitin yun para, alam mo yun, mas maayos yung kasunod. At siguro, ayun din yung reminder para sa ating lahat na okay lang magsimula ulit, na okay lang malipat, okay lang ma-reset. Hindi kawi kapag ginawa mo yun. Minsan, ayun pa yung nagiging sign para, alam mo yun, for growth. So, ayun guys, sobrang pawis na ako and grabe ang init dito sa taas. But, alam mo yun, buti na lang meron tayong electric fan. So, ayun na nga, habang nag-aayos ako dito sa loob ng kwarto ko, na-realize ko na lahat ng, alam mo yun, ng mga naranasan ko bilang solo living noon. Na naging parte ako kung sino ako ngayon. Hindi siya madali, pero worth it yung bawat struggle. Hindi ko man sabihin sa inyo kung nasaan man ako, pero gusto kong isama kayo dito sa journey ko. From Casa Hiraya hanggang dito sa bagong simula. Dadalhin ko kayo. Sana makita nyo rin yung growth nyo. And kahit maliit pa yan, pero alam nyo, sobrang mahalaga yan. So, yeah! Woo! Welcome to my new chapter.